J. King nagpaiyak ng battle MC sa Taiwan. EJ Power bilib sa pagiging undefeated ni Katana. At Enigma na dismaya sa sarili. Alamin natin ang mga yan, so tara. October 19 ng taong kasalukuyan nang lumipad ang mga flip-top MCs sa Taiwan kung saan guest sila sa CPBL, Bugahan sa Taiwan Rap Battle League. Ang main event nga dito ay ang laban sa pagitan ni Poison 13 at Katana. Pero isa nga sa tumatak na laban sa gabi na yon ay yung laban ni Ching kontra J. King, kung saan sinaktan ng gusto ni J. King ang damdamin ni Ching. Sa mga hindi nakakaalam, isa nga si Ching sa pinakamagaling na battler ng Taiwan. Sa round 1 nga ni J. King, dito ay tinapik niya yung linya noon ni Ching kay Mot na mahihina daw yung mga nasa flip-top. Nang bahala kung hindi nyo kaya itong bato. Isa lang ibig sabihin nun, mga taga-flip-top, mahihina kayo! Dahil nga sa linya na ito ni Ching, pinuruan siya ng gusto ni J. King. Kung may nagsabing mahihina yung mga nasa flip-top, lakas ng tama na to. Mahihina pala yung mga nasa flip-top at puro taga-flip-top iniimbita nyo. Flip-top mahina? Sinungaling na to. Kung mahina talaga kaming mga nasa flip-top, pag kailangan nyo ba kaming bayaran para makalaban lang kayo? Masakit ba ang katotohanan? Tanggapin ba ay mahirap? Ang sabihin mo, ikaw yung mahina kasi wala ka pa sa flip-top. Kinukuha nyo nga kaming guess eh. Ibig sabihin, flip-top ang malakas. Ikaw sa tingin mo, kukunin ka bang guest dun sa Pinas? Flip-top mahina? Mga gago na to. Alam nyo, lahat ng MC sa Taiwan, puro bobo kayo! Mga malalaki lang yung mga ulo, mga piling magagaling. Eh kung hindi ka pa mag-Taiwan, wala ka tol mararating. Hindi sa pagmamayabang ha. Nang dahil sa flip-top, napunta ako ng Dubai, Abu Dhabi, Thailand, Hong Kong, at pabalik-balik sa Taiwan pa. Ngayon mo sabihin kung yung mga nasa flip-top mahina ba talaga? Ako pa lang yan, wala pa yung iba. Eh ikaw, anong achievement sa pagrarap ang meron ka? Wala, di ba? Masakit lang talaga pag puro real talk ang sinasabi. Wala akong dapat patunayan sa'yo, Ching. Pero ikaw marami. Kaya huwag ka nang babattle sa susunod ha. Kasi pahiya ka na. Tingnan nyo guys, paiyak na siya. Sa kabilang balita naman, sa pagkapanalo nga ni Katana kay Lipcram at pagkuha ng titulo ng Isa Buhay 2025, nagkaroon na si Katana ng undefeated record na 8-0. Hindi nga ito madali, lalo't sa flip-top, dahil sobrang daming magagaling na ngayon sa liga. Kaya kahit nga si EJ Power ay bilib sa achievement na ito ni Katana. Ngayon ko lang na-realize, no, undefeated pa rin pala si Katana. 6-0. Like, damn. Yeah. Shoutout sa kanya. Props sa undefeated streak niya. Yeah. Yun. Mahirap gawin yun para sa akin. Sa pag-review nga ni EJ Power kay Katana, makikita ang pagkabilib niya dito. May ambag ka dun sa achievement ng tao. Porket kalugar mo, flex mo na din, feel mo, ikaw na lang yung nagwa-wordplay ng sick at galing na nasasabihan pa ding technicals yung asset. In fairness, konti pa lang kayong nakaisip nun, mga wala pa kayong 100. Tas lagi kang may tigas ng mukha na... Alam nyo, ito yung yung... Para saan ito yung pinaka-strength ni Katana, yung punto niya. Which, putang na, pag nasapul niya yung tamang punto, patay ka. Lalo kung tamang angle yung napuntuhan niya, tas doon ka niya binarena ng sunod-sunod, tangina, patay. Mahirap nang kumawala doon. Subukan yung pwesa! Bilang kita ibabaon, tangina mo, magbubutas tayo ng planeta! Halimaw! Halimakas ng angat mo! Komportable si Hades sa ilalim! 1-0! Yes, sir! Round 1, Katana, clear. Ang ganda niya, ang ganda kung paano niya tinapos yung round niya. Napanood na naman ng lahat yung binugbog siya, di ba? Solid na. 6 seconds lang pero ang sarap sa damdamin.
Pagtapos ng laban, nakatulala na lang siya sa malayo, kala mo nag-iisip ng malalim. Hindi mo man lang kung bugbog, kaya mo naman mag-freestyle sa bagyo. Wag mo akong yayabangan ng baril porkit ikaw lang yung lisensyado. Tatagos pa din naman yung bala ko kahit hindi to rehistrado. Gets mo na ba ako? Pag malaki sa ilan na may mga dugo ka sa kamao, pero di mo yan pwedeng paamoy sa pating, mapuputulan ka ng braso. Binabalanse lang kita nang di ka mahulog sa bangka mo. Freestyle sa gitna ng rounds, pasensya na kung madalas hindi ko kayo mapakitaan kasi ang masira yung daloy ng pyesa ko, yun ay aking iniiwasan. Ikaw kaya mo kami na pasikatan at magsingit-singit ng biglaan, pero hindi nga naman perfecto yung material mo, bakit mo iingatan? Wow. Kung sa akin, Ang ganda. Ang ganda ng pagkakasilip niya doon na kung tutusin, flexing yun eh. Ng talent yun ni Saint Ice na mahirap gawin. Pero nasisingitan ni Katana ng ganun na alam mo yun na nabutasan niya ng ganun. Na pagmukha niyang negative yung talent na yun ni Saint Ice. Grabe. At sa uling balita, hindi nga umabot ang boses ni Enigma sa pag-announce ng panalo ng finals ng Isabuhay. Dahil sa co-main event pa lang sa pagitan ni Poison 13 at GL, ay tuluyan na itong nawalan ng boses. Kaya sa pag-announce nga ng champion ng Isabuhay, dito ay nakisuyo siya kay M-Site at Jan Leo. Pasensya na ulit, nagbawas na lang ako ng Yossi at nagreserva ng boses. Sadyang sa dami lang nagkausap sa 3 araw, naubusan pa rin. Kaya... Sa ginawa nga na video ni Cripply, dito ay sinabi niya din, nakita sa live, ang pagkadismaya ni Enigma sa sarili. Di ko alam pre, no, freeze ko lang dito pero medyo hindi ko alam, parang nalungkot lang ako dito ng konti kasi parang pinipili talaga ni Boss Arik na magsalita para ma-announce nga kung sino yung nanalo. Kaso yun nga parang inatake na naman siya nung ano niya, parang naubos na naman yung boses niya at nagpaliwanag naman siya dito na sobrang dami niya daw kasing nakausap na tao sa buong. Siyempre, hindi naman yan yung tipong putay na laban kagad. Madami pang ginagawa yung flip top eh. Si Boss Arik, flip top staff, sila Kuya Kebs, lahat-lahat. So, naubos talaga yung boses ni Sir Enigma. Tas parang alam nyo ba yun, parang makikita mo sa mukha ni Boss na parang nababadtrip din siya sa sarili niya kasi yun nga hindi siya nakakapagsalita. Ramdam na ramdam yun sa ekspresyon ng pagbumukha ni Boss Arik. Kaya saludo sa'yo, Sir Enigma, hindi ko alam kung So kayo ba mga kuys, isa din ba kayo sa nalungkot? At hindi si Enigma ang nag-announce ng champion ng Isabuhay? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.